Anti-Terrorism Council ang kampo ni Congressman Arnie Teves para ma-delist o matanggal siya sa listahan ng mga binansagang terorista. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, hindi raw umaayon sa konsepto ng terorismo ang ibinibintang kay Congressman Teves. Anya, paghasik ng lagim ang intensyon ng terorismo at hindi sakop ang common crime gaya ng murder. Hindi pa rin nagbigay ng impormasyon si Topacio kung nasaan si Teves. Dagdag pa ni Topacio, dapat nang itigil ang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges laban kay Teves. Anya, ayon sa rules ng komite, dapat munang hintayin ang pinal na desisyon sa mga nakabingbing kaso ng kanilang miyembro bago ito dinggin. Yan. Sumagot na rin sila Teves na dapat alisin siya sa rebellion. Anyway, ewan ko lang ha. Napaka abusado naman masyado ng pagkakagawa dyan sa pagiging rebelde ni terorista pala. Pagiging terorista ni Teves. Well, again, nabanggit ko na ito madalas at uulitin ko lang. Sila po kasi yan. Yang ATC na yan. Yang Anti-Terrorism Council, sila po yan. Mga sekretary ni Marcos yan, karamihan dyan. At miyembro dyan si Boying. Ano pang aasahan natin dyan? Diba? So talagang pagka meron silang gustong eliminate na tao at hindi nila kayang kasuhan kasi wala silang witnesses, kasi wala silang proof, wala silang ebidensya, ipapasok nila sa Anti-Terrorism Council na sila naman ang miyembro. Kasi, di ba, bakit hindi nila ilagay yung kanilang paninindigan kung asan yung kanilang mga bunganga? Ano ba sinabi nila? Case closed. Ano bang sinabi nila? Malakas ang ebidensya kahit umurong yung 10 mga witnesses. So, pag case closed na at malakas ang ebidensya, ano dapat mong gawin? Dapat kasuhan si Teves. Bakit hindi kinakasuhan? Bakit napunta sa terrorism? Kasi yung terrorism, ang miyembro dyan, sila. Pagdating na kinasuhan na yan, pupunta na yan sa hukuman, sa korte na wala na po sa kanila. Pagdating doon, alam nila mahina yung kanilang ebidensya. Gusto nila mga control freak tong mga to. Gusto nila, kontrolado nila lagi ang sitwasyon. Definitely, kontrolado nila sitwasyon. Paalis mo yung pangalan yan sa terrorism. Sino bang member ng ATC? Di ba sila SOJ? Di ba mga katropa niyang sekretary? Ano mangyayari dyan? Kaya dito natin malalaman, ito po, uulitin ko po yung nasagip natin balita. Dito natin malalaman kung may paninindigan yung ibang sekretary. Kasi kahit itong mga sekretary, alam kong matatalino yan. At alam kong kung hindi man abogado lahat dyan, pwede nilang i-consult sa abogado nila. At sasabihin, ako'y naniniwala, sasabihin ng abogado nila, mali po talaga na ipasok yung batas na anti-terrorism, na yung terrorism kay Teves. Kung hindi po bias gaya nung spokes na sipsip. Kung hindi bias yung mga abogado, sasabihin talaga mali yung pagkagamit ng terrorism. At dito natin malalaman kung may paninindigan itong ibang mga sekretary. Kasi meron nga akong balita, hindi ko alam kung totoo, na sinasabi hindi talaga sila agree diyan sa itong mga matataasang posisyon na hindi sila talaga agree dito sa pagkalagay sa terorista nito si Teves. Yan po ang sinabi sa akin, yan po ang na-feed sa akin. Galing po yan sa isang mataas na tao, at hindi po sila agree. Yun po ang sabi. Even yung mga ibang parte dyan ng secretary, hindi agree. Yan ang pagkasabi po. Ngayon, hindi natin alam kung totoo o hindi. Ang sabi lang, syempre, hindi nila susuplakin yung kapwa nila.
So, kung ayaw nyo soplakin yung kapwa ninyo, kung ayaw hindi nyo masoplak si SOJ dahil siyempre kasama nyo sa trabaho, sana panindigan nyo si Tevez. Panindigan nyo, kung mali, alisin nyo siya dyan. Huwag nyo siyang soplakin. Naunawaan ko, hindi nyo kailangan soplakin si SOJ ng harap-harapan at ipahiya sa media na mali siya. Pero pakinggan natin yung tawag ng kampo ni Tevez. Alisin nyo sila dyan bilang terorista. Alisin nyo siya dyan bilang terorista. Na manaig po sa inyo ang batas. Manaig po sa inyo ang katotohanan. Huwag po kayo maging sunod-sunuran sa asal ng barkadahan. Yes, alam ko magkakasama kayo dyan, but definitely ay pwede naman kayong manindigan eh. Pwede naman magkakasama eh. Kami nga mga banateros eh. Diba? Hindi naman lahat agree kami sa isa't isa. Diba? Hindi nga kami nag-uusap ng topic namin eh. Sa katunayan. Oo. Kasi kailangan may paninindigan din bawat isa. Nagkakataon lang na naninindigan kami sa katotohanan, kaya mas marami kaming bagay na tinatayuan na pare-parehas. No? Pero dapat yung mga kasamahan dyan, especially ang miyembro ng ATC na yan, ng mga sekretary, sana ipakita ninyo sa taong bayan na umiiral ang rule of law. Hindi po politika ang nananaig sa Pilipinas. Sana po, ganyan na mangyari. Saglit lang medyo mainit. Kasi po, nangyayari sa atin, ewan ko na eh. Palabo ng palabo tong paninindigan. Nawala po ang paninindigan ng ating bansa sa takbuhin ng liderato. Well, anyway, ano pang magagawa nila? Ginagaya si Marcos. Kampihan na nangyayari. Kampihan. Kaya pagka ikaw napagkaisahan ng gobyerno, patay ka. Sabi ko. Yan na lang, yung terrorism na yan. Humanap po kayo, I dare you, humanap kayo ng abogado na hindi nakikisawsaw. Humanap kayo ng matalinong abogado na hindi tambaluslos, yung nasa neutral lang. Especially yung mga law students, yung wala pa sa kanila yung politika, ang sa kanila is yung tamang sagot. Sasabihin mali ang pagkaka-apply ng batas ng terrorism kay Tevez. Mali na mali. Okay, next po tayo. Ito. The next performance will start momentarily.